magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Isang pinagpalang araw sa ating lahat sapagkat narito na naman tayo, nagkita-kita muli upang magsalo-salo ng magandang balita ng ating Panginoon. So patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama. Thank you, Lord. Sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ama, maraming salamat, Ama, sa gabing ito na pinagkaloob sa amin, na kami nagkasama-sama sa pag-aaral muli ng iyong magandang balita. Ama, sa gabing ito, patuloy kaming humihingi ng gabay, lalo't higit sa lahat ng inyong banal na Espiritu, upang bigyan kami ng unawa sa bawat salitang aming maririnig, Panginoon. Sapagkat wala po kaming magagawa kung wala kayo, Ama. Kaya gabay at patnubay nyo ang aming kailangan. Linisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan upang malaya naming matanggap ang magandang balita, Panginoon. At maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. And tonight, Lord, may your name be glorified. Gamitin niyo po lahat ng mga kapatiran, Panginoon, sa music ministry, sa praise and worship, at higit sa lahat, sa magbibigay ng iyong salita. We ask for your double portion of your anointing. Thank you, Father God, sa iyong pinakamataas na kapurihan, kadakila at kaluwalhatian.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, it's 15 days before Christmas. Hallelujah. Ayan, at sa araw ding ito, sa gabing ito, patuloy naming binabati ang mga kapatid namin who's celebrating their special day, December 10, 2025. Happy birthday, Brother Bobby Banwa, Brother Anwar Umayam, Brother Elmer Alaba, Sister Mabel Del Rosario, Sister Vicky Badwa, and Sister Mirna Oliva. Happy birthday po and happy anniversary kay Brother Apollo and Sister Ellen Villa Vicencio. Happy birthday and enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. Thank you, Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, let's prepare ourselves para sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. So, let's welcome the Comfy Music Ministry. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay naman sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makapagpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live stream at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to the Lord for as long as I live. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah, Glory to hallelujah. you, Lord. Okay, mga kapatid, kung kayo po hanggang ngayon ay nakaupo pa, sumabay na po kayo, tumayo kayo, at sumabay kayo ng pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko iyong inayos, sa kasalan ay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa? Di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh
papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalanay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta, sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita, dahil sa'yo makulay ang buhay ko. Saan pa pupunta? Saan pa pupunta, sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita, dahil sa'yo makulay ang buhay ko. Halina't purihin, Luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. halina't purihin, Luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Thank Praise you, you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At tandaan natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon.
bawat sali, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Hindi na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Hindi na kaya pang mabago ang nadarama ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas sa banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, Kailanman di ka na nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. kailanman di ka nagkulang, Kailanman di ka na nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. minsan pa sabihin natin sa Panginoon, Kailanman di ka na nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon.
praise you, my Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Purihin ka, dakilang Diyos. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Thank you. Thank you, Lord, sa ating Comfy Music Ministry. Yan. And tonight, mga kapatid, okay, nakahanda na ba yung mga gamit natin? Bible, notebook, ballpen, markers, yan. Handa na natin sapagkat magsisimula na tayong mag-aral ng kanyang salita. Okay, to end up with chapter 5 ng Book of the Galatians, tonight, let us welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Ray Danganan. Yan, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa gabi pong ito na nabigyan pong muli ng pagkakataon na makapag-share po. Ito pong pag-aaral po natin ay matatagpuan po sa Aklat ng Galacia na makapag-aral tayong muli at sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo ay siya po ang manguna sa gabi pong ito. Kaya binabati ko pong muli lahat ang mga kapatiran po dyan po sa North, East, West, South. Magandang gabi po sa ating lahat. At ito na po yung series ng Book of Galatians. At dito nga po, matatagpuan natin ngayon ang ating pag-aaral dito po sa Galatians 5:22 hanggang 26. Babasahin ko po, kapatid. Sabi nga po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ayan, purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Muli, Lord, Panginoong Jesus, sa gabi pong ito, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para sa inyo po lamang. Pangunahan niyo po kami, Lord. Ako po, sa gabi pong ito, ang karunungan, kaalaman, at higit sa lahat, ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu Santo ay mapa sa akin po, Panginoon. Kayo po ang magturo, maging buhay po ang salitang ito para sa lahat po ng mga nakikinig at sa lahat po ng kapatiran po. Salamat po, Lord. Mangusap po kayo. In Jesus' name, Amen. Ayan po, mga kapatid, ano? Kaya nga po itong Galatians 5:22 to 26, ito po isang makapangyarihang talata na binibigyan diin po rito ang bunga ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po, sabi nga po dun walang batas laban sa mga ganito. Kaya nga po ang bunga ng Espiritu, sabi ay ipinapakita dito bilang isa, pinag-isang buo o kabuuang nagkakaisa. Katulad po ng isang kumpol ng ubas. Bawat isa ay may kaayusan, mahalaga sa kabuuan. Ayan, ano po? Kaya nga po itong these 9 characteristics are the result of living a spirit-led life. They are not just good traits, they are supernatural qualities that flow from a deep relationship with God. Yun. Kaya nga po mamaya, yung sinabi po ritong siyam na katangian ng resulta ng Banal na Espiritu Santo
sabi nga po rito, yung pamumuhay na ginagabayan ng Holy Spirit, hindi lang po ito isang mabuting katangian, kung hindi sabi na dumadaloy sa lahat po, sa bawat mananampalataya, kundi ito po isang mahiwagang katangian. Ayun, sabi po dito, na merong relasyon na malalim sa ating Panginoon Diyos. So bakit pong pag sinabing mahiwagang katangian, dito po natin mamaya maintindihan o malalaman kung bakit mahiwaga, katangian, at isang mabuting katangian din po. So ngayon po, what is the fruit of the Holy Spirit? Ayan, sabi po rito mga kapatid sa Ephesians 5 verse 9, spiritual fruit o bunga ng Espiritu Santo, sabi nga po dito sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ayan po ang spiritual fruit o bunga ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya, no? Sabi, pawang mabuti, matuwid, totoo, ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So, ibig pong sabihin yan produce in all periods of life. Ibig sabihin po, ginagawa po sa lahat ng yugto ng buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga po, dun sa pag sinabing periods in all of life, produce in all periods of life, sa Psalms 92:13-14, sabi po dyan, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami, ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanday, lunti at matatag, ang dahon nito ay laging sariwa. So yan po yung sinasabing kapag ginagawa po natin ito sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, makikita po natin na yung bunga nito ay darami, tuloy-tuloy ang pagbunga, sapagkat tayo ay nakatanim sa tahanan ng ating Panginoon, na kahit na tayo'y tumanda, sabi nga po ron lunti at matatag, pati po ang dahon nito ay laging sariwa. So ibig sabihin po yung tinatawag na perennial means for life, pangmatagalan po ang bunga pong ito. Kaya nga po ito ay lumalago po lamang, sabi po doon, sa mga tumutubo po lamang sa mga mabuting lupa, grows only upon good ground. Di po ba? Nung sa Matthew 13 verse 8, kasi sabi po dyan, ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namumunga, may tag sa 100, may taga-60, at may tig 30. Yun po yung sinasabing good ground, Good ground, tumutubo lamang po ito sa mabuting lupa. So ano po yung mabuting lupang yon? Kundi ang salita po ng ating Panginoon, Kaya nga sabi nga po dito, yung pang-apat, without defect. Wala pong defekto ang bunga pong ito. Kasi sabi nga, di ba sa Ephesians 5:9, for the fruit of the Spirit is in all goodness. Lahat po yan, pawang mabubuti. Righteous, matuwid, at truth and truth. Punong-puno po yan ng katotohanan. Kaya nga po ang produkto nito po ay makalangit na karunungan. So meron po tayong product of heavenly wisdom. Kaya nga po dyan sa James 3 verse 17, sabi po dyan, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis,
mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So ito po yung sinasabing product of heavenly wisdom. Yan po yung fruit of the Holy Spirit na sumasa atin. Kaya nga po ito'y fruitfulness, yung pagiging mabunga po ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po ito'y spiritual na inuutos sa atin ng ating Panginoon. So paano po natin patutunayan ito na tayo ay merong produkto ng makalangit na karunungan? Dito po sa Matthew 3 verse 8, sabi po rito, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na talagang tayo'y nagsisisi. Yan. Ito po yung product of heavenly wisdom because of the fruit of the Holy Spirit na sumasa atin. Kaya nga, ito po yung tinatawag na tree of life. Pag sinabing tree of life, sabi po dyan sa Proverbs 3 verse 18, mapalad nga ang mga taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Ayan po mga kapatid, pag sinabing tree of life, sabi, meron po tayong isang picture po dito na makikita. Yung sinasabi po nating puno na nagbibigay po ng ating buhay. No? Ayan. Yan po, makikita po natin dyan. Sabi nga po dyan, our character reveals our source. Ayan, makikita po natin dyan yung self and the Holy Spirit. Kaya nga po yung kakaiba nga po yung sinasabing heavenly wisdom natin. Kung makikita po natin dyan yung self, napakarami pong mga vices, na old life po natin. Pero makikita naman po natin yung bunga ng banal na Espiritu Santo na ito po yung sinasabing tree of life, na nagbibigay ng buhay. Kaya ayan po ang malaking pagkakaiba. Kaya nga po yung wisdom natin nabigay ni Lord ay talagang magsisisi ka sa bawat gawa na hindi tama, pananalita na mali, na doon kagad ang pagsisisi. Ayan. Ngayon po, makikita na po natin mga kapatid, itong siyam na bunga ng Espiritu Santo. So unahin po natin mga kapatid, ang spiritual love or love. The fruit of the Spirit. Unahin po natin yung love. Sabi nga po itong love na to, sabi nga is unconditional love for others. Just as God loved us. Ayan. Kaya nga dyan sa Ephesians 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Kaya nga po itong bunga ng banal na Espiritu, ang pag-ibig, ito po yung preeminence of love ng ating Panginoong Jesus or ang kadakilaan ng pag-ibig. Kaya nga po kung makikita po natin itong 1 Corinthians 13 verse 13, samantala nananatili ang tatlong ito. Una, ang pananampalataya. Pangalawa, ang pag-asa. Pangatlo, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So yan po yung dapat na makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Lahat po ng ating ginagawa, sabi nga po mananatili ang pag-ibig. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon,
Ganun din po ang pagmamahal na ipapakita po natin para sa lahat ng tao. Ayan po. Pangalawa, sabi po rito, yung joy. Ano po? Spiritual joy. Ito pong spiritual joy po nito o yung kagalakan po nito, kahit na ano pong mga circumstances na hinaharap po ng bawat mananampalataya, pagsubok man yan, struggles man yan, di po ba? Sabi nga po ito, nandun pa rin po yung tinatawag na kagalakan. Kasi nga po, ito po yung kagalakan na to na ito po yung malalim na pagkakilala po natin kay Lord. Diyan po pinagmumulan yan. Kaya nga marami pong mga dahilan kung bakit ang tao ay nandyan pa rin ang kagalakan. Kahit na maraming pinagdadaanan na iba't ibang problema. Una, sabi ito po yung mga special reason kung bakit nandyan pa rin po yung kagalakan, joy na nagmumula kay Lord. Una, sabi dyan, meron tayong tinatawag na the blessing of a spiritual life. Dyan po sa Isaiah 61:10, sabi po dyan, buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. So meron po tayong spiritual na buhay, ang pagpapala ng isang spiritual na buhay na nandyan po ang ating kagalakan na nakatitiyak tayo sa lahat po ng ating mga hinaharap na mga pagsubok, problema. Sabi nga po rito meron po tayong damit na isinuot ang Panginoon sa atin. Ano po yun? Yung kaligtasan at balabal ng katwiran. Kaya ito po yung mga dahilan, reason, kung bakit tayo po ay nandyan lagi ang joy o kagalakan na nagmumula kay Lord. Meron pa pong reason, sabi nga po, ito po yung pangalawa, yung the delight of God's Word. Yung kaligayahan po natin parate sa salita ng Diyos. Naalala niyo po ba yung awit 37 verse 4? Sabi po dyan, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ayan, kahit nga po sinasabi ko nga, ito nga po yung sinasabing very powerful no na message po. Kaya nga po makapangyarihan po natin ito na lahat po ng ating mga problema, lahat ng ating mga hinaharap. Sabi, yung kaligayahan po kasi natin bilang mananampalataya, wala na po sa problema, wala na sa mga pagsubok, kundi nandun po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At lahat po ay binibigay natin lahat sa Panginoon, ang lahat po ng hinaharap natin sa buhay. Ayan, ano pa po ang reason? Ito po yung pangatlo, times of spiritual refreshing. Ano pong ibig sabihin nito? Yung panahon ng pagpapahinga at panahon ng may kaginhawaan. Ayan. Saan po natin laging meron po tayong times of spiritual refreshing? Di po ba? Ito po yung rest of the Spirit, kung saan po nandyan lagi ang salita ng Diyos sa ating puso. Yan po yung laging nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Di po ba? Naaalis lahat. Yan, ito po yung reason kung bakit nandyan po yung kagalakan lagi ng ating Panginoon. Tapos, yung pang-apat po na fruit of the Holy Spirit, hindi po, meron pa po. Ito yung tinatawag pa na the love of Christ. Ayun, ito po yung pag-ibig ng ating Panginoon na laging nasa puso po natin. Kaya nga po ito yung special reason kung bakit tayo po ay nagagalak lagi. Sabi nga po dito sa 1 Peter 1:8, dahil dito'y nag-uumapaw na sa iyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Dahil nandyan po lagi ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po, di ba, tatandaan natin lagi na kung tayo man ay may mga
problema, pagsubok na dumadating sa ating buhay. Diba? Sabi nga po rito, yung kagalakan, hindi natin mailarawan sa salita. Kasi nandyan po lagi ang word ni Lord eh. Di po ba? Kaya nga sabi doon, no one can separate us from the love of God. Romans 8, sabi po doon. Kahit na anong pagsubok yan, pag-uusig man yan, gutom man yan, kahirapan man yan, talagang nag-uumapaw na laging nasa puso natin na tayo'y mahal ng ating Panginoon. Ayan. Tapos, ito na po yung pangatlo na bunga ng banal na Espiritu. Ito po yung spiritual peace. Itong spiritual peace po na to, ito po yung inner peace that transcend worldly worries and troubles. Ayun, no? Ito po yung, meron po tayong kapayapaan, no? Na talagang lumalampas, no? Sa mga pag-aalala, sa takbuhan ng mundo, at mga pagsubok dito na hinaharap natin. Nandyan pa rin po yung kapayapaan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga, sinabi po dyan sa 2 Thessalonica 3 verse 16, ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ayan. No? Kaya nga po, tayong lahat, na-experience po natin ito na bawat mananampalataya na nandyan ang bunga ng banal na Espiritu Santo, na nakikita naman po natin ang mga nagaganap po sa ating kapaligiran ngayon. Marami na pong nangyayari. Pero hindi po tayo apektado sa mga nangyayari sa mga makamundong nagaganap dahil kakaiba po ang spirit o hindi po tayo sa bunga ng makamundong ito, kundi tayo po ay merong bunga ng banal na Espiritu Santo na nagbibigay po lagi ng kapayapaan po sa ating puso. Kaya nga po itong spiritual peace po na to, meron po tayong quietness. Ibig pong sabihin, katahimikan. Sa Proverbs 1:33, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng mapayapa, walang katatakutan. Ayun ang spiritual peace po natin. Meron po tayong katahimikan. Kapag lagi po tayong ang ear natin, no? Laging ang eyes natin ay laging nasa salita ng Diyos, nananahan tayo sa salita ng ating Panginoon, nakatitiyak po tayo na nandun ang life at quiet at hindi po tayo matatakot sa lahat ng bagay. Ayan. Meron po tayong tinatawag na rest and peace. Hindi po to yung resta na nasa hindi po. Ito po yung sinasabing meron po tayong kapahingahan at kapayapaan sa buhay. Ayan. At ito naman po yung pang-apat na spiritual fruit, no? Bunga ng banal na espiritu. Ito po yung spiritual patience or patience. Ito po yung tinatawag na long suffering. Ibig pong sabihin nito, enduring difficult situation with calmness and composure. Ayan. Sabi nga po rito, itong spiritual patient po na to or long suffering, na-endure po natin. Ano? Ibig sabihin, nakakapagtagumpay natin, nakakapagpatuloy tayo sa mga may hirap na pinagdadaanan po ng bawat tao, na meron po tayong katahimikan, sabi, at kalmado. Ayan. Kasi sabi nga po dyan sa Colossus 1 verse 11, idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. So, ayan po, no? Kaya nga po, sabi nga po, itong fruit of the Holy Spirit,
makikita natin ito po yung supernatural na makikita sa bawat mananampalataya, no? Mahiwagang katangian na meron tayo na wala sa iba. Tapos ang panglima po, ito po yung ito po yung spiritual kindness. Ano po itong spiritual kindness na to? Sabi, ito po yung to show sympathy, charity, and generosity towards other. Ayan. Pagpapakita po ng pakikiramay, kawang gawa, at bukas ang palad para sa lahat po ng tao. Kaya nga po itong Colossus 3:12, sabi po dito, therefore, as God-chosen people, believers, to clothe themselves in kindness, humility, and patience. Ayan, ito po yung sinasabing spiritual kindness po na makita po sa atin, sa ating mga pakikiramay, sympathy sa mga taong nangangailangan, kawang gawa, at bukas ang palad para sa lahat po ng tao. Ayan. Ang pang-anim naman po, ito po yung tinatawag na spiritual goodness. Sabi nga po dito sa spiritual goodness, ito po yung moral and spiritual excellence, purity, and selfless servanthood. So ano po yung ibig pong sabihin nitong goodness po na to? Bunga ng banal na espiritu. Nandun po yung ating mabubuting asal, kahusayan, excellence, no? Pagka malinis, may malasakit, no? Bilang naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi diyan sa Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ayan po yung sinasabi po rito, no? Especially po, sinabi po rito, to those who belong to the family of believers. Ayan. Ito po yung pang-anim na bunga ng banal na Espiritu Santo. At yung pampito po, ito po naman po yung faithfulness, spiritual faithfulness. Ito po yung sinasabing isang matibay na tiwala at katapatan. Pag sinabing faithfulness, an abiding trust and loyalty. Naalala niyo po yung sinabi sa Proverbs 3:3-4, sabi po diyan, pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan, sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya nga po itong faithfulness na to, no? Sabi diyan sa 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Ayan, no? Kaya nga po pagdating sa matibay na tiwala at katapatan po natin, ito po yung katunayan na siya lamang po ang only true God, na wala po tayong ibang bibigyan ng katapatan sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lamang. Ayan. Ang pangwalo naman po, ito po yung spiritual gentleness. Sabi nga po dito ang spiritual gentleness, sabi, a calm, mild, and humble disposition. Meron tayong mapayapa, banayad, at mapagpakumbabang disposisyon. Ayan, na makita lagi sa ating buhay. Kaya nga sabi dun sa Proverbs 15 verse 1, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong na marahas, puot ay hindi
magwawagi. Yan. Kaya ito po yung gentleness, no? Mapayapa, banayad, at meron tayong mapagkumbabang disposisyon. Malumanay na sagot, no? Kaya nga po yung sagot na malumanay, talagang nakakapawi po ng galit yan, ano? At hindi marahas, no? Na sagot, no? Marahas na puot. Kaya po yung mga yan ay hindi po talaga magwawagi dyan. Magwawagi. Kaya nga sabi dyan sa Tito 3 verse 2, sabihan mo silang huwag magsalita ng masama, laban kanino man. Umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. So ito po yung sinasabing gentleness, bunga ng banal na espiritu na hanggat maari, tayong mga believers, followers of Christ, na hindi tayo nagsasalita ng masama, galit, puot. Sabi, kahit kanino man, hanggat maari nga, umiwas tayo hanggat maari sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Ayan. Bunga nga po, fruit of the Spirit ang nakikita po sa bawat mananampalataya. At yung siyam po, ito po yung spiritual self-control. Sabi nga po rito, the ability to control one's passion and appetites, including self-indulgent behavior. So meron po tayong tinatawag na self-control sa buhay po natin. Ano? Meron po tayong kakayahan na makontrol po natin yung passion, yung pagkahilig po, no? Lalo na yung passion and appetites, yung pagiging malusog kumain, masagana kumain. Meron din po tayong control po dyan, mga kapatid. Kasama sa sariling pagpapakasasa, yun, pag-uugali sa sarili. So meron po tayong tinatawag na self-control. Kaya nga po itong 2 Timothy 1 verse 7, sabi po dito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So ito po yung mga kapatid na pangsyam na bunga ng Holy Spirit na meron po tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo para makontrol po natin ang lahat ng bagay na hindi sumasang-ayon po sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung pinakamahalaga sa lahat na makita sa atin bawat mananampalataya bilang namumuhay sa banal na Espiritu Santo. Na ito po ay taglay po natin. No? Una, ito po yung tinatawag na ang katangian po natin ngayon ay una, surrendered life na po tayo. No? Sinuko na natin lahat ang ating buhay sa ating Panginoon. So ano pong katangian na merong surrendered life? Una, dead to sin. Ayan, ano? Kaya nga pong itong dead to sin sa Colossians 2 verse 20, sabi po diyan, namatay na kayo na kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntuning ng mundong ito. Sa Galatians 2 verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang buhay ko ngayon, na nasa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay sa akin. Ayun. Kaya nga yung dead to sin yung kapangyarihan ng buhay po natin ngayon ay buhay na ni Kristo, mga kapatid, ang sumasa atin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay
para sa atin. Kaya nga po itong dead to sin, Colossians 3:3, sabi po dyan, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. Ayun, no? Kaya ito na po yung buhay po natin, mga kapatid. Wala na po yung old life natin, no? Wala na po yung dating buhay natin. Patay na ang buhay po natin dati at meron na po tayong buhay na bago na natatago po sa ating Panginoong Kristo sa Diyos. Ayan. Ano pa po yung dapat makita pag sinabing surrendered life? Ito po yung tinatawag na mortify the flesh. Yung paglaban sa makasalanang hangarin. Kaya nga itong mortify the flesh, sinabi po sa Colossians 3 verse 5, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, mahalay, na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po yung sinasabing mortify the flesh, mga kapatid. Dead to sin. Isa po to na katangian na tayo po ay sinurrendered na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya nga po sa 1 Peter 4:2, mayroon din sinabi dyan, upang wag na kayong magabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ayun, doon na po tayo namumuhay ngayon, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po itong sinasabing mortify the flesh, ito po yung bunga ng Holy Spirit na meron po tayong self-control, na meron po tayong duty, tungkulin. Ultimo po sa buhay natin, no? Ang Holy Spirit na po ang nangunguna sa atin. Tapos, over the last, ultimo sa flesh, mga kapatid. Nandyan po ang banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo po. At over the tongue, ultimo sa ating pong mga dila, no? Kaya nga po, mortify the flesh, Nangunguna po parati ang self-control o ang banal na Espiritu Santo para sa atin. Kaya nga po, ito po yung pangatlo na sinasabing katangian na makakita sa atin bilang sinurrender po, sinuko natin ang ating buhay. Meron na po tayong meron na po tayong spiritual life o spiritual na buhay. Ano po itong spiritual life po na to o spiritual na buhay? Sustained by the Word of God. Yan na po. Ang nagsusustain na po sa ating pamumuhay spiritual, sabi po ang banal na Espiritu Santo na po. Na lagi na po ang salita ng Diyos, ang nangunguna sa atin, direction natin, di po ba? Truth, siya po ang truth, na laging gabay at patnubay po sa atin. At pangalawa, secured through faith. Nakatitiyak po tayo na ang ating buhay po ngayon ay ligtas po tayo sa ating pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito pong spiritual life, ibig sabihin pa death to sin and self. No? Patay na tayo sa kasalanan at patay na rin po tayo sa ating sarili. Hindi na nakikita po ang ating sarili. Ano pa po? Christ, the supreme object. Kaya nga po pag sinabing si Jesucristo ang pinakasukdulan po ng ating pamumuhay, dun po sa Philippians 1 verse 21, sinabi nga po ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Ayan, para sa atin pong lahat. Ganun din po kay San Pablo na si Kristo po ang pinakamahalaga para sa ating lahat. At ang kamatayan nga po ay napakalaking pakinabang para sa atin. No? Hindi na tayo natatakot ultimo sa kamatayan. Tapos ang panglima, sinasabi nga po rito love the demonstration. Kaya nga po ito yung spiritual life natin o spiritual na buhay. Na ito po yung katangian na tayong lahat ay isinuko na natin ang ating buhay kay Lord. Na
pagpapamalas ng pagmamahal or pagpapakita ng pagmamahal. Ayan, ano po? Sa lahat ng mananampalataya. Ito na po yung life natin, ng lahat ng ating ginagawa. Lahat po ay may pag-ibig. Kaya nga, we do it all in the name of our Lord Jesus. Ano po? Lahat para sa ikararangal po ng ating Panginoon. At yung pang-apat po na surrendered life, sabi, ito na po yung ating believer's walk. Pag sinabing believer's walk, ito po, meron na tayong new life. Ito na po yung lakad natin bilang isang mananampalataya na meron na tayong bagong buhay kay Kristo sa Romans 6:4. Meron na tayong faith. Ang lakad po natin ngayon ay pananampalataya na, no? 2 Corinthians 5:7, no? Namumuhay na tayo sa lahat ng ginagawa natin. May pananampalataya na po, no? Spirituality, ibig pong sabihin ng spirituality, namumuhay na po tayo ng may kabanalan. Nakakapamuhay na po tayo ng matuwid. Sa Galatians 5:16. At yung consistency, no? Pag sinabi pong consistency, sa Ephesians 4:1, sabi nga po ni Paul, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So consistency, mga kapatid, ito po ang nagpapatuloy tayo, no? Na katulad si Paul ay prisoner of Christ, na ganun din po ang ating buhay ngayon, na ito ang katangian kapag sinuko na natin ang ating buhay kay Lord, na sabi nga po, gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos, sabi, ito po ang makita sa atin, na lagi po tayong nagpapatuloy, no? Nagpapatuloy sa ating paglilingkod at makita ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. At yung panglima po ay yung pag-ibig, yung love. Ayan, napakahalaga po ng love, di po ba? Kaya nga po ito yung preeminence ng ating Panginoon, ang pag-ibig. Kaya ito rin po ang katangian na laging makita sa atin, ano? Ang pag-ibig. At yung pang-anim po, ito po yung caution. Pag sinabing caution, meron pong babala para sa atin, no? Nasabi diyan sa Ephesians 5:15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So meron po tayong babala ang ating Panginoon na tayong mga pinanahanan ng banal na Espiritu Santo, ito po yung katangian natin na makita yung bunga or pagsuko, surrendered life sa ating buhay. Na lagi tayong mag-iingat sa lahat ng ating ginagawa at sa ating pamumuhay. Kaya nga po yung mga nag-iingat sa ating pamumuhay bilang believers of Christ, sabi, ito po yung tayo po ay hinalintulad sa isang matalino at hindi tulad sa isang mangmang. At yung pampito po, illumination. No? Pag sinabing illumination, nagliliwanag or pagliliwanag. Sa 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So ito po yung pampito na katangian na tayong lahat ay surrendered life na po. No? At sabi nga po, nagliliwanag tayo o nagbibigay ng pagliliwanag yung pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Na tayong lahat ay nalinis na sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. At yung pangwalo po, ito po yung Christ likeness, no? Maging kawangis po tayo ng ating Panginoong Hesus
kung ano po ang kanyang ipinamuhay, no? Sa lahat po ng salita ng Diyos, ito rin po dapat ang makitang pamumuhay po natin. Kaya nga po sa 1 John 2:6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Kaya po mga kapatid, ito po yung napakahalaga po nitong sinasabing surrendered life at ito po yung katangian na makita po sa atin bilang nananahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu po. Espiritu Santo para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, thank you Lord sa gabi pong ito. Naway tumimo po lahat ang mensahe po ng ating Panginoon. Ipamuhay po natin ang salita ng Diyos upang makita po ng bawat tao na tayong lahat ay nagliliwanag sa kanilang paligid. Kaya magandang gabi po lahat mga kapatid. God bless us all. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2